Naranasan mo na bang parang nagtatago ang swerte sa'yo, kahit gaano mo pa ito pagsikapan? Paano kung sabihin ko sa'yo na sa isang espesyal na dahon lamang, maaari mong buksan ang nakatagong kayamanan at kasaganaan na tahimik na naghihintay sa iyong buhay? Isipin mo ang mga pintuan na unti-unting bumubukas, mga pagkakataong dumadaloy, at ang iyong mga pangarap na sa wakas ay natutupad, lahat dahil sa isang simpleng sinaunang ritual. Ang universo ay bumubulong sa iyo ngayon, ginagabayan ang iyong kapalaran patungo sa kasaganaan. Huwag ipagpalampas ito, maaaring magbago ng tuluyan ang iyong buhay sa susunod na ilang minuto kung manonood ka ng mabuti. Maligayang pagdating, mahal na kaibigan. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang tao ay tila madaling nakakaakit ng swerte, pagkakataon, at kayamanan, habang ang iba ay nahihirapan kahit gaano pa sila magsikap? Sa paniniwala ng mga Filipino, nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga banayad na palatandaan, mga kumikislap na kandila, mga panaginip na paulit-ulit, at kahit mga bulong sa tahimik na sandali ng iyong araw. Ngayon, ibubunyag natin ang isang makapangyarihang ritual gamit ang isang espesyal na dahon, na tahimik na ginagabayan ang mga tao patungo sa nakatagong kayamanan sa loob ng maraming henerasyon. Hindi lamang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong buhay sa kasaganaan sa lahat ng anyo. Ang pag-ibig, mga pagkakataon, at mga biyaya ay naghihintay para sa mga handang tumanggap. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng simpleng mahiwagang gawaing ito ng may intensyon at pananampalataya, maaari mong ihanay ang iyong sarili sa universo, gisingin ang mga nakatagong pagkakataon, at hayaan ang kasaganaan na malayang dumaloy sa iyong buhay. Handa ka na bang hakbangin ang iyong kapalaran? Ang misteryo ng dahon. Sa loob ng maraming siglo, ang mga marurunong na matatanda sa mga baryo ng Filipino ay nagsalita tungkol sa isang mahiwagang dahon, isang dahon na napakapangyarihan na nagdadala ng mga lihim ng nakatagong kayamanan. Sinasabi nila na ito ay tahimik na tumutubo sa mga sagradong lugar, madalas na hindi napapansin, ngunit puno ng enerhiya na naghihintay lamang na gisingin. Hindi ito ordinaryong dahon, pinaniniwalaang ito ay tulay sa pagitan ng iyong mga intensyon at ng universo, isang natural na daluyan kung saan dumadaloy ang kasaganaan. Ayon sa mga alamat, ang mga nakadiskubre ng dahon noong unang panahon ay ginabayan ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng mga panaginip o banayad na bulong sa gabi. Ang ilan ay natagpuan ito sa tabi ng mga ilog, sa ilalim ng lilim ng matatandang puno, o sa mga nakatagong hardin kung saan sumasayaw ang sikat ng araw upang pukawin ang mahika nito. Sinasabi na kung ito ay tratuhin ng may paggalang, parangalan ang enerhiya nito, at isagawa ang ritual ng taos-puso, maaari nitong buksan ang kayamanang tahimik na naghihintay para sa iyo, madalas sa mga hindi inaasahang lugar. Sa kulturang Filipino, ang mga bagay tulad ng dahon na ito ay hindi lamang simbolo, sila ay sisidlan ng enerhiya na konektado sa kalikasan at kapalaran. Tulad ng paniniwala ng ating mga ninuno na ang swerte at biyaya ay dumarating sa pamamagitan ng mga palatandaan, pahiwatig, ang dahon na ito ay isang konkretong paraan para makipag-usap ang universo sa iyo. Marami sa mga gumamit nito ang nagkwento ng biglaang mga oportunidad, regalo, o di inaasahang biyayang pinansyal na dumating sa mga paraang halos himala. Ang kapangyarihan ng dahon ay banayad ngunit malalim. Hindi nito pinipilit ang kayamanan sa iyo kundi binubuksan ang isang pintuan. Ang iyong mga intensyon, focus, at paniniwala ang gumagabay sa daloy ng enerhiya nito. Sinasabi na kung lalapitan mo ito ng may pag-aalinlangan, nananatiling natutulog ang mahika. Ngunit kapag nilapitan ito ng may pananampalataya at layunin, nagiging katuwang ang dahon sa iyong paglalakbay, tinutulungan kang ihanay ang iyong enerhiya sa kasaganaan na matagal nang umiiral sa universo, tahimik na naghihintay na matagpuan ka. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa misteryo nito at paggalang sa enerhiya nito, ginagawa mo ang unang hakbang patungo sa paggising ng nakatagong kayamanang matagal nang abot kamay mo. Paano ihanda ang ritual? Ngayon na naiintindihan mo na ang misteryo at kapangyarihan ng dahon, panahon na upang ihanda ang iyong sarili at ang iyong paligid para sa ritual. Ang paghahanda ay lahat. Sa paniniwala ng mga Filipino, ang universo ay tumutugon hindi lamang sa mismong gawain, kundi pati na rin sa enerhiya at intensyon na iyong dala. Bago mo hawakan ang dahon, maglaan ng sandali upang maging kalmado at nakatuon. Humanap ng tahimik na lugar, malayo sa istorbo, kung saan nararamdaman mo ang koneksyon sa kalikasan o sa sagradong enerhiya sa paligid mo. Sindihan ang kandila o insenso upang linisin ang lugar. Ang kumikislap na apoy ay higit pa sa liwanag, ito ay isang gabay,
tinatawag ang iyong intensyon patungo sa universo. Ihanda ang mga bagay na kakailanganin mo. Bukod sa espesyal na dahon, maaari kang gumamit ng maliit na mangkok, posporo o lighter, at opsyonal na mga halamang gamot o insenso na kumakatawan sa kasaganaan, tulad ng kanela o dahon ng laurel. Ilagay ang mga ito ng maingat sa harap mo. Bawat bagay ay may sariling vibrasyon, nagpapalakas ng iyong intensyon. Madalas na binibigyang diin ng mga tradisyong Filipino ang kahalagahan ng simbolismo. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang pag-uusap sa hindi nakikita, isang mensahe na ipinapadala sa iyong mga ninuno at sa universo. Sunod, linisin ang iyong enerhiya. Isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim at may kamalayan. Isipin ang anumang negatibidad o pag-aalinlangan na lumalabas sa iyong katawan at napapalitan ng liwanag, pag-asa, at pagiging bukas. Iminumungkahi ng ilang matatanda ang pagtapik ng kaunting tubig sa paligid ng iyong espasyo o pagwagayway ng insenso sa paikot na galaw upang lumikha ng sagradong hangganan. Mahalagang hakbang ito dahil dapat maging magkatugma ang iyong enerhiya sa enerhiya ng dahon. Ang universo ay tumutugon sa kadalisayan ng iyong puso at kalinawan ng isip. Magtuon sa iyong intensyon. Ano ang eksaktong nais mong akitin? Ang kayamanan ay hindi lamang pera, maaari itong maging mga oportunidad, biyaya, o kasaganaan sa mga hindi inaasahang anyo. Sabihin ang iyong intensyon ng malakas o sa puso mo nang may paninindigan. Pinaniniwalaan sa Filipino na ang mga salita at iniisip ay may bigat, ito ay umaalingaw sa universo. Maging tiyak, ngunit magtiwala na alam ng universo ang perpektong paraan upang sagutin ang iyong panawagan. Sa wakas, lapitan ang dahon ng may paggalang. Hawakan ito ng maingat sa iyong mga kamay, maramdaman ang tekstura at enerhiya nito. Bulongin ang isang simpleng panalangin o afirmasyon, hilingin sa iyong mga ninuno, mga espiritu, at sa universo na gabayan ang ritual na ito at dalhin ang kasaganaan na nakalaan para sa iyo. Ang paraan ng iyong paghahanda ay kasing halaga ng mismong ritual. Bawat detalye, ang paglalagay ng dahon, ang pagsindi ng kandila, ang intensyon sa iyong puso, ay lumilikha ng armonya ng enerhiya na magigising ang kapangyarihan ng dahon. Kapag handa ka na, maaari ka nang lumipat sa susunod na hakbang, ang pagsasagawa ng ritual mismo, kung saan tunay na magsisimula ang mahika. Pagsasagawa ng ritual. Ngayon ay dumating ang sandali kung saan nagtatagpo ang intensyon at aksyon, ang mismong ritual. Ang pagsasagawa ng ritual na ito ay hindi lamang isang pisikal na gawain, ito ay isang sagradong sayaw sa pagitan ng iyong puso, iyong enerhiya, at ng universo. Magsimula sa pamamagitan ng pag-upo ng komportable sa iyong inihandang lugar, ang kandila ay tahimik na nagliliyab sa tabi mo, ang insenso ay paikot na umaangat tulad ng mga bulong mula sa ibang mundo. Huminga ng malalim ng ilang beses, at hayaang tuluyan mong maramdaman ang kasalukuyang sandali. Damhin ang bigat ng araw, mga alalahanin, at pag-aalinlangan, pagkatapos ay dahan-dahang pakawalan ang mga ito. Ang iyong focus ay dapat malinaw at ang iyong puso ay bukas. Hawakan ang dahon ng maingat sa iyong mga kamay. Isara ang iyong mga mata at damhin ang enerhiya nito. Isipin ito bilang isang buhay na daluyan, direktang nag-ugnay sa iyo sa kasaganaan ng universo. I-visualize ang kayamanan, hindi lamang sa pera, kundi pati sa mga oportunidad, biyaya, at kasaganaan na dumadaloy patungo sa iyo ng walang kahirap-hirap na parabang palaging sa iyo na ito. Sa tradisyong Filipino, ang visualisasyon at pananampalataya ay mahalaga, ang universo ay tumutugon sa kalinawan at lakas ng iyong intensyon. Sindihan ang dahon ng maingat gamit ang apoy mula sa kandila o posporo. Habang nagsisimulang masunog ito, ipahayag ang iyong mga intensyon ng malakas o tahimik. Maaari mong sabihin, tinatanggap ko ang kasaganaan at nakatagong biyaya sa aking buhay. Naway gabayan ako ng universo sa kung ano ang nakalaan para sa akin. Panoorin ang usok na umaakyat, dinadala nito ang iyong mga panalangin at hangarin sa mundo ng hindi nakikita. Bawat paikot ng usok ay mensahero sa iyong mga ninuno, sa mga espiritu, at sa mismong universo. Binibigyang diin sa paniniwala ng Filipino na kahit ang pinakamaliit na kilos, kapag ginawa ng taos puso, ay umaalingaw sa mga hindi nakikitang daluyan na umaakit ng kung ano ang nakalaan sa iyo. Pansinin ang mga palatandaan habang nasusunog ang dahon. Ang biglaang kislap ng apoy ng kandila, pagbabago ng hangin, o mahina na amoy sa paligid ay maaaring magpahiwatig na kinikilala ng universo ang iyong intensyon. Magtiwala sa mga banayad na mensaheng ito, sila ay kumpirmasyon na ang iyong enerhiya ay nakaayon sa kasaganaan.
Marami sa mga nagsagawa ng ritual na ito ang nagkwento ng pakiramdam ng init, gaan, o biglaang kaliwanagan habang nakakonekta sa kapangyarihan ng dahon. Kapag ang dahon ay tuluyang nasunog, maglaan ng sandali ng katahimikan. Magnilay sa iyong intensyon, damhin ang pasasalamat para sa mga biyayang papalapit, at magtiwala na ang universo ay masigasig na nagtatrabaho para sa iyo. Itinuturo ng espiritualidad ng Filipino na ang pananampalataya at pasasalamat ay nagpapalakas sa enerhiya ng anumang ritual. Sabihin ang huling afirmasyon, handa na akong tanggapin ang kayamanan, biyaya, at kasaganaan na nakalaan para sa akin. Salamat, universo, sa paggabay sa akin. Sa wakas, patay ng maingat ang kandila, dala ang init at liwanag nito sa iyo. Maaaring tila simple ang ritual na ito, ngunit malalim ang epekto nito. Sa pamamagitan ng pagsasagawa nito ng may pananampalataya, paggalang, at intensyon, binuksan mo ang pintuan patungo sa nakatagong kayamanan at kasaganaan. Tandaan, ito ay simula pa lamang, pansinin ang mga palatandaan, alagaan ang iyong enerhiya, at panatilihin ang focus, at ang universo ay patuloy na tutugon. Pag-unawa sa nakatagong kayamanan. Kapag pinag-uusapan natin ang nakatagong kayamanan, mahalagang maunawaan na ito ay hindi laging nasusukat sa barya, perang papel, o mga material na pag-aari. Sa paniniwala ng mga Filipino, ang tunay na kasaganaan ay higit pa sa material na kita, ito ay sumasaklaw sa mga oportunidad, biyaya, relasyon, kalusugan, at dumadaloy na positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang nakatagong kayamanan ay madalas na banayad, dumarating ng tahimik, halos hindi napapansin, hanggang sa isang araw ay mapagtanto mong ang iyong buhay ay nagbago sa kamanghamanghang paraan. Ang ritual ng dahon na iyong isinagawa ay idinisenyo upang gisingin ang nakatagong kayamanang ito. Ito ay kumikilos bilang susi, binubuksan ang mga pintuan na matagal nang nakasarado, ngunit para lamang sa mga handang tumanggap. Ang universo ay gumagana sa tamang oras at pagkakahanay, at minsan, ang pinakamalalaking biyaya ay dumarating sa anyo ng mga maliit, ordinaryong sandali. Maaaring isang bagong oportunidad sa trabaho, isang matagal nang hinihintay na regalong pinansyal, o isang pagkakataong makatagpo ng taong magbabago ng iyong buhay, lahat ng ito ay anyo ng nakatagong kayamanan. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga palatandaan o pahiwatig. Ang kumikislap na kandila, paulit-ulit na numero, o panaginip na bumabalik gabi-gabi ay hindi aksidente, ito ay mga bulong na ginagabay ka patungo sa kasaganaan. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual na ito, nakatanim ka ng isang binhi, at aalagaan ito ng universo ayon sa iyong kahandaan at intensyon. Humihingi rin ang nakatagong kayamanan ng responsibilidad. Ang pagtanggap ng kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagkuha, ito ay tungkol sa pagbibigay, pagbabahagi, at paggalang sa kung ano ang dumarating sa iyong buhay. Ang pasasalamat, kagandahang loob, at pagiging maingat ay nagpapalakas sa enerhiya ng kasaganaan, pinapayagan itong lumago at dumami. Sa maraming tradisyong Filipino, ang mga biyaya ay pinakamakapangyarihan kapag ibinabahagi, dahil mas malayang dumadaloy ang kasaganaan kapag bukas at mabait ang puso. Tandaan, ang nakatagong kayamanan ay kasing halaga ng panloob na paglago gaya ng panlabas na kita. Binabago nito ang iyong pananaw, pinapahusay ang iyong kamalayan sa mga oportunidad, at inilalinya ka sa iyong kapalaran. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mas malalim na kahulugan nito, hindi mo lamang naakit ang material na kasaganaan kundi pati na rin ang espiritual na yaman na magdadala sa iyo pasulong, ginagabayan ang bawat hakbang ng may layunin, kalinawan, at tahimik, hindi maikakailang kapangyarihan ng universo. Mga palatandaan at pahiwatig. Matapos isagawa ang ritual, hindi nagtatapos ang iyong paglalakbay, ito ay nagsisimula pa lamang. Nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga bulong, banayad na galaw, at mahinahong paghihikayat, ginagabayan ka patungo sa nakatagong kayamanang matyagang naghihintay. Sa tradisyong Filipino, ang mga mensaheng ito ay tinatawag na pahiwatig, mga palatandaan na nagpapatunay na naririnig ang iyong intensyon at ang daloy ng kasaganaan ay papalapit. Pansinin ang mga paulit-ulit na numero, pattern, o panaginip na tila kakaibang malinaw. Maaaring mapansin mo ang 111, 222, o 888 sa mga relo, resibo, o plaka ng sasakyan, hindi ito mga simpleng pagkakatulad. Ito ay mga simbolo, mga paghihikayat mula sa universo na nagpapaalala sa iyo na maging alerto, magtiwala, at panatilihing bukas ang iyong puso. Gayon din, ang kumikislap na kandila habang nananalangin, ang biglang paglipad ng paru-paro malapit sa iyong bintana,
o ang banayad na simoy ng hangin sa tamang sandali ay lahat ng palatandaan na ang iyong enerhiya ay nakaayon sa kasaganaan. Ang ilan sa mga palatandaan ay mas banayad, tulad ng pakiramdam ng inspirasyon o biglaang kaliwanagan tungkol sa isang desisyon na matagal mong pinag-isipan. Paalala ng paniniwala ng Filipino na madalas gumagana ang universo sa pamamagitan ng ating damdamin at intuition. Kapag nakaramdam ka ng spark, paghihikayat, o kahit bahagyang damdamin ng excitement, seryosohin mo ito. Ang mga sensasyong ito ay pahiwatig na ginagabayan ka patungo sa mga oportunidad at biyaya na maaaring hindi pa nakikita. Panatilihin ang isang journal para sa mga palatandaan na ito. Isulat ang mga panaginip, pattern, at sensasyong lumilitaw matapos ang iyong ritual. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang mga koneksyon na nabubuo, mga pintuan na bumubukas, at mga sandaling tila magkakaugnay. Ang universo ay gumagana ng matiisin at madalas banayad, mas maingat ka, mas malinaw mong makikita ang mapa na inilalatag sa iyong harapan. Tandaan, ang nakatagong kayamanan ay hindi palaging agarang dumarating. Unti-unti itong nabubuksan, ginagabayan ng iyong pananampalataya, intensyon, at pagmamalasakit. Sa pamamagitan ng paggalang sa mga palatandaang ito, pinapalakas mo ang koneksyon mo sa iyong kapalaran. Bawat kisap, bawat bulong, bawat banayad na palatandaan ay paalala na nakikinig ang universo, naggagabay, at kumikilos upang dalhin ang kasaganaan sa iyong buhay ayon sa nararapat. Magtiwala sa proseso, manatiling mapagmatsyag, at hayaan ang mahika ng pahiwatig na gabayan ka patungo sa kasaganaan na iyong hiniling. Panatilihin ang kasaganaan. Kapag natapos na ang ritual at nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan ng pahiwatig, pantay na mahalaga ang susunod na hakbang, ang panatilihin ang kasaganaan na iyong inimbitahan sa iyong buhay. Ang nakatagong kayamanan, maging ito man ay material, espiritual, o emosyonal, ay nangangailangan ng pangangalaga, atensyon, at pagkakahanay ng iyong araw-araw na mga gawain sa iyong mga intensyon. Itinuturo ng kulturang Filipino na lumalakas ang mga biyaya kapag pinapalago ng may pasasalamat, kamalayan, at positibong enerhiya. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng ugali ng araw-araw na pasasalamat. Bawat umaga o gabi, maglaan ng ilang sandali upang kilalanin ang mga biyayang naroroon na sa iyong buhay. Kahit ang pinakamaliit na bagay, isang mainit na pagkain, isang kaibigang sumusuporta, o sandali ng kapayapaan, ay may enerhiya na umaakit ng higit pang kasaganaan. Ang pasasalamat ay parang magnet, pinapalakas nito ang koneksyon sa pagitan ng iyong mga intensyon at ng universo, tinitiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng kasaganaan. Sunod, ihanay ang iyong mga aksyon sa iyong mga layunin. Ang nakatagong kayamanan ay hindi lumilitaw sa pamamagitan lamang ng intensyon, ito ay tumutugon sa pagsisikap, kamalayan, at layunin. Hanapin ang mga oportunidad, tanggapin ang mga bagong hamon, at manatiling bukas sa mga hindi inaasahang landas. Binibigyang diin sa paniniwala ng Filipino na ang pagbibigay pabalik, pagtulong sa iba, at pagbabahagi ng iyong mga biyaya ay lumilikha ng isang siklo ng kasaganaan na dumadami sa paglipas ng panahon. Ang pagmumuni-muni at visualisasyon ay higit pang nagpapalakas ng iyong koneksyon sa kasaganaan. Maglaan ng ilang minuto bawat araw upang i-visualize ang iyong buhay na puno ng kayamanan, mga oportunidad, at biyayang iyong ninanais. Isipin na ang enerhiya ng ritual ng dahon ay patuloy na lumalawak sa paligid mo, inaakit ang kung ano ang nakalaan para sa iyong pinakamabuting kapakinabangan. Sa wakas, manatiling matiisin at matyaga. Ang universo ay gumagana ayon sa banal na oras, hindi sa ating makataong schedule. Magtiwala na bawat pagsisikap, bawat intensyon, at bawat gawa ng pasasalamat ay nag-aambag sa paglago ng iyong kasaganaan. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong kasaganaan ng may pananampalataya, kamalayan, at kagandahang loob, tinitiyak mo na ang kayamanang ginigising ng ritual ay magiging pangmatagalang bahagi ng iyong buhay. Koneksyon ng Zodiac. Ang iyong zodiac sign ay may natatanging enerhiya na maaaring magpalakas sa kapangyarihan ng ritual ng dahon na inihahanay ang iyong personal na lakas sa daloy ng kasaganaan. Bawat tanda ay may sariling vibrasyon, at kapag pinagsama sa intensyon, makakatulong ito na akitin ang kayamanan, mga oportunidad, at biyaya na tumutugma sa iyong kapalaran. Binibigyang diin ng kulturang Filipino na ang pag-unawa sa iyong likas na enerhiya ay nagbibigay daan upang makipagtulungan sa universo, ginagawa ang mga ritual na mas epektibo at espiritual na makahulugan. Para sa mga fire signs tulad ng Aries, Leo, at Sagittarius, ang iyong enerhiya ay matapang at walang takot.
Gamitin ang kumpiyansang ito sa ritual sa pamamagitan ng pag-visualize ng mabilis na pagdating ng mga oportunidad, pinapailaw ang spark ng nakatagong kayamanan gamit ang tapang at aksyon. Para sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, at Capricorn, magtuon sa pasensya at katatagan. Isipin ang kayamanan na lumalago ng dahan-dahan, tulad ng punong kumakapit sa lupa, tinitiyak ang pangmatagalang kasaganaan. Ang mga air signs tulad ng Gemini, Libra, at Aquarius ay umuunlad sa kalinawan at komunikasyon. Sa panahon ng ritual, ipahayag ang iyong mga intensyon ng malakas at i-visualize ang daloy ng mga ideya, koneksyon, at oportunidad na dumarating sa iyo. Ang mga water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, ay napaka-intuitive. Magtuon sa emosyonal na pagkakahanay at magtiwala sa iyong instinct, hayaan ang mga banayad na palatandaan at pahiwatig na gabayan ka patungo sa nakatagong biyaya. Tandaan, ang ritual ng dahon ay tulay sa pagitan ng iyong personal na enerhiya at ng universo. Sa pamamagitan ng pagsasama ng iyong mga katangian ng zodiac sa pananampalataya, focus, at pasasalamat, pinalalakas mo ang epekto nito. Bawat kisap ng kandila, bawat paikot ng usok, at bawat bulong mula sa universo ay may iba't ibang resonansya sa bawat tanda. Iayon ang iyong sarili sa lakas ng iyong zodiac, at hayaan ang kapalaran na gabayan ang kasaganaan na nakalaan para sa iyo. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, tandaan na ang kapangyarihan upang akitin ang nakatagong kayamanan ay nasa iyong abot na. Ang dahon, ang ritual, at ang mga palatandaan ay mga kasangkapan. Ang tunay na mahika ay nasa iyong pananampalataya, iyong intensyon, at pagiging bukas na tumanggap. Paalala ng paniniwala ng Filipino na ang kapalaran ay hindi isang malayong pangarap, ito ay isang buhay at gumagalaw na puwersa na dumadaloy sa ating mga aksyon, kamalayan, at puso. Maglaan ng sandali upang parangalan ang iyong nalikha ngayon. Damhin ang pasasalamat para sa mga biyayang papalapit na, at magtiwala na ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang enerhiya ng dahon ay nagtutulungan upang ihanay ang mga oportunidad, kasaganaan, at kaginhawaan sa iyong pabor. Ngayon, mahal na manonood, kumilos ka. I-comment ang iyong zodiac sign sa ibaba kasama ang afirmasyon, tinatanggap ko ang nakatagong kayamanan at mga biyaya sa aking buhay. Ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan o pamilya na nangangailangan ng spark ng kasaganaan. Tandaan, ang universo ay tumutugon sa intensyon, atensyon, at paniniwala. Manatiling maingat, manatiling mapagpasalamat, at hayaan ang mahika ng ritual na ito na magbukas sa iyong buhay. Handa na ang iyong kapalaran, handa ka na bang tanggapin ito?